Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Hoben. Taong 1975, probinsya ng Antique. Kung sino pa ang taong minamaliit at madalas kutsain ay sila pa ang tumutulong sa kapwa. Ang kwentong inyong mapapakinggan sa araw na ito, ibinahagi ng isang binatang pinanganak na may hindi kaaya-ayang panlabas na anyo. Lumaki ito na palaging nasa loob ng tahanan. Hindi nakikipaghalubilo sa ibang tao kahit nang tumuntong ito sa tamang edad. Nang mamatay ang mga magulang, laking pasasalamat ng binata dahil may naiwan ang mga ito na sakahan sa kanya, na siyang naging pangunahin niyang hanap buhay. Sa paglipas ng taon, walang naging kasintahan o asawa si Hoben dahil kinakatakutan ito sa kanilang baryo. Uy, tumabi kayo, dadaan yung halimaw. Baka mamaya malasing kayo kapag nahawakan kayo niyan o kaya nasanggi. Wika ng kapitbahay ni Hoben na si Ben. Hindi na lamang yung pinansin ng binata. Siya na mismo ang umiwas sa mga ito. Ngunit pinagdiskitahan pa rin siya ng mga yon. Kinuha ni Ben ang dala ng binata ng mga gulay at sinira yon. Sa puntong ito, hindi na nakatiis pa si Hoben kaya naman sinagot niya ang mga ito. Ano bang problema niyo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa inyong masama. Ako na mismo ang umiiwas sa inyo. Pero wala kayong ginawa kundi pagtulungan ako . Wika ni Hoben. Aba, sumasagot na si Halimaw . Kung bugbugin kaya kita. Banta ng lalaki. Nagsigawan ang mga kasama nito at binugbog ni Ben si Hoben. Halos mapasubsob sa lupa ang binata dahil sa ginawa nito. Hanggang sa dumating si Chris, bagong salta sa baryo. Hoy, wala ba kayong magawa sa buhay nyo? Walang araw na hindi nyo pinagdidiskitahan si Hoben . Wala namang ginagawa sa inyo yung tao. Gusto nyo bang isumbong ko kayo kay Kapitan? Para madala kayo? O di kaya dalhin ko kayo sa presinto? Mga tambay na nga lang kayo. Perwisyo pa. Sigaw ni Chris. Kagad namang nagpulasa ng mga ito at tinulungan naman ni Chris si Hoben. Maraming salamat, Chief. Kung di ka dumating, baka napatay na ako ng mga yon. Wika ni Hoben. Ika-ika itong tumayo at halos hindi na niya mamulat ang mga mata. Gusto mo bang turuan natin ang leksyon ng mga yon? Dadalhin ko sila sa presinto para madala. Hindi pwede sa akin yung ganyang ugali . At sa susunod bata, lumabang ka naman ang hindi ka inaabuso ng mga yan. Wika ni Chris. Ito ay isang pulis. Bagong salta lamang ito sa baryo ngunit kinakatakutan ng marami. Dahil sa trabaho. Matuwid at maawain si Chris kaya naman kapag may naaapi, kagad itong tumutulong. Kapag ginawa ko naman yun, mas lalo lang dadami ang magagalit sa akin. Baka kamuhian ako at itakwil sa baryong to. Tugon ni Hoben. Kahit isang beses lang. Patikimin mo yung mga yan. Ako ang bahala sa'yo. Para naman hindi inaabuso ang kabaitan mo. Pakiramdam kasi ng mga yan kaya ka nila. Hindi ka lumalaban . Pero sa oras na umalma ka, sigurado, hihinto yung mga yan. Wika ni Chris. Napangiti naman ang binata
Pinunasan ang dugo sa labi at dinampot ang mga gulay na pinamili. Wag na lang po. Mas mabuti nang umiwas para tahimik ang buhay. Mapapagod din yung mga yan. Salamat pala sa pagtatanggol sa akin ha. Muling wika ng binata. Matapos magpasalamat, umalis na si Hoben. Naawa naman si Chris sa binata kaya naman buhat ng araw na yon. Palagi na niya itong kinakausap hanggang sa naging magkaibigan ang dalawa. Bakit hindi ka nalang umalis sa baryong to? Ibenta mo ang lupa mo at magsimula ng bagong buhay. Wika ni Chris. Kahit saan ako magpunta, ganun pa rin ang magiging trato sa akin ng mga tao dahil sa itsura ko. Mabuti na lang manatili ako dito. Kahit papano, sanay na ako sa mga sinasabi ng kabaryo natin. Tugon ni Hoben. Ay nako, akala mo naman kasi mga perpekto ang mga kabaryo natin eh. Akala mo walang kapintasan sa katawan. Puro mga tamad naman. Wika ni Chris. Natawa naman si Hoben sa sinabi ng kaibigan. Hayaan mo na. Diyan sila masaya eh. Basta ako, nabubuhay ng walang inaagrabyado. Kaya bilib din naman ako sa kabaitan mo no? Kahit inaabuso at kinakawawa ka na, iniisip mo pa rin ang kapakanan nila. Ano bang gagawin ko? Pangit na nga at nakakatakot yung itsura ko. Pati pa ba ugali ko pangit din? Wika ni Hoben. Natawa na lamang si Chris sa sinabi ng kaibigan. Matapos mag-usap ay umalis na si Chris dahil pupunta pa ito ng bayan. Samantalang si Hoben naman, naiwan sa bahay at inayos nito ang mga itatanim na palay. Maya-maya pa, napansin ni Hoben na madilim ang langit. Kaya namang kagad na pinasok nito ang mga binibilad na palay. Ilang sandali lamang ang lumipas. Bumuhos ang napakalakas na ulan. Laking pasasalamat ni Hoben dahil naipasok na niya ang mga palay bago bumuhos ang ulan. Isinara ng binata ang pintuan, maging ang mga bintana. Maaga pa ng mga oras na yon. Ngunit dahil sa masamang panahon ay madilim na sa labas. Kaya naman sinindihan ni Hoben ang gasera na siyang nagsisilbing ilaw sa tahanan. Maagang naghapunan si Hoben at natulog. Binuksan ito ang radyo at binalita ang malakas na bagyo. Ilang araw din ang masamang panahon at nang humupa ang ulan, kaagad na inasikaso ni Hoben ang mga tanim na palay. Nasira ang mga ito kaya naman inani na kagad yun ng binata. Kinuha ang mga mapapakinabangan pa. Habang inaayos ang mga pananim, napansin ni Hoben ang isang kakaibang bagay. Dahil sa kuryosidad ay kagad itong kinuha ng binata. Laking gulat nito nang maramdaman ang kakaibang enerhiya na mula sa bagay na hinahawakan. Naramdaman ni Hoben ang malakas na boltahe ng kuryente at nawalan ito ng malay. Samantala, nagkataon namang naisipan ni Chris na dalhan ng makakain ng kaibigan na mula sa ayudang binigay ng kanilang kapitan. Nagpunta sa tahanan ni Hoben si Chris. Ngunit nang mapansin na wala ito doon, kagad na dumiretso sa sakahan ng binata at dito nakita ang kaibigang nakahandusay sa lupa. Dali-dali itong pinulsuhan ni Chris. Binuhat ito papunta sa bahay ng kaibigan. Nagpatawag ng doktor si Chris at laking pasasalamat nang malamang ligtas ang kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas. Nagising si Hoben habang hawak ang bagay na kaninang nakita. Uy Hoben, ano bang nangyari sa'yo? Naabutan lang kita na walang malay kanina eh. Napano ka ba?
Tanong ni Chris. Napatitig ito sa kaibigan at napansin na wala na ang malaking balat sa mukha ni Hoben. Nakita ko to kanina eh. Tapos nung hinawakan ko, nakuryente ako kaya nawalan ako ng malay. Wika ni Hoben. Nahalata nito na titig ang kaibigan kaya naman tinanong niya ito. Ngayon ko lang napansin, nawala na yung balat mo sa mukha. Paano nangyari yun? Tanong ni Chris. Napakunot ang noo ni Hoben sa tanong ng kaibigan. Teka, ano bang sinasabi mo dyan? Paano naman yun mawawala, hindi ko namang ginagalaw? Tugon ni Hoben. Tumingin ka nga sa salamin. Tignan mo yung mukha mo. Wala na yung malaking balat. Kagad na hinila nito ang kaibigan. Iniharap sa salamin. Nanlaki ang mga mata ni Hoben nang makita na wala na ang balat sa mukha. Ano? Hindi na ako halimaw? Wala na yung balat sa mukha ko pero paano yun nangyari? Wika ni Hoben. Makikita sa mata ng binata ang tuwa ngunit hindi rin may kakaila. Napapaisip ito sa nangyari. Napatingin si Hoben sa hawak. Dali-dali itong naghanap ng pulang tela at binalot yon. Pansamantalang tinago ni Hoben ang bagay na nakuha. Maaring biyaya yan sa inong Diyos dahil sa kabutihan mo. Natutuwa ako dahil hindi mo na mararanasan ng kutsain ng mga tao. Wika ni Chris. Walang pagsidla ng tuwa ang binata. Gayunpaman, nag-aalinlangan ito na lumabas ng tahanan. Teka, paano kung tanungin nila ako kung paano nawala yung balat ko sa mukha? Anong sasagot ko? Tanong ni Hoben. Tinapik naman ni Chris sa balikat ang kaibigan. Pare, hindi na yun mahalaga. Ang importante, hindi ka nakagaya ng dati. Tugon ni Chris. Sumang-ayon naman si Hoben sa sinabi ng kaibigan. Pansamantalang umalis si Chris at nagpunta ito sa bayan dahil pinatawag ito. Hindi man makapaniwala sa nangyaring himala. Alam ni Hoben na may dahilan ng lahat ng nangyayari. Kinuha nito ang napulot na bagay. Mukha itong pangil ng hayop at kulay puti. Tinalian yun ni Hoben at ginawang kwintas. Mabilis na kinuha ng binata ang mga pananim at bumalik sa sakahan. Paggabi na nang matapos ito sa pagtatanim. At habang nasa daan, bigla na lamang itong inatake ng isang nilalang. Sinubukan itong agawin ang suot ni Hoben. Ngunit tila kidlat na napakabilis ng kilos ng binata. Nakuha nito ang sundang na nakasabit sa tagiliran. Tinaga sa leeg ang aswang. Napatay ito ni Hoben kaya naman natakot ang binata. Hindi nito alam ang gagawin. Kaya namang kagad nitong sinunog ang katawan ng nilalang. Nang masigurado na walang bakas, umalis na si Hoben. Pagkarating sa tahanan ay nasa labas ang kaibigan. Oh, gabi na pare ah. Napadaan ka yata. May kailangan ka bang sabihin? Tanong ni Hoben. Ngumiti naman ng pilit si Chris at niyakap ang kaibigan. Ano kasi pare? Babalik na ako sa Maynila. Tapos na ako magserbisyo dito eh. Salamat dahil naging kaibigan kita. Masaya akong iiwan na maayos ang kalagayan mo. Mapapanatag na ako na hindi ka kakawawain ni Ben. Tugon ni Chris. Nalungkot naman ang binata sa balitang narinig. Si Chris lamang ang naging kaibigan niya.
Ngunit ngayon ay aalis na ito at babalik sa tunay nitong tahanan. Salamat din pare ha. Naging kaibigan kita. Hindi ko alam kung paano ko susuklian yung kabaitan mo sa akin. Kahit nakakatakot yung mukha ko noon. Sana magkita pa tayo ulit balang araw ha. Wika ni Hoben. Nagpaalam na sa isa't isa ang dalawa at tuluyan ng umalis si Chris. Buhat ng araw na yun, nawala na ng komunikasyon sa isa't isa ang dalawa. Samantalang si Hoben naman, tinantanan na nila Ben at madalas nang kausapin ng mga tao ang binata dahil sa pagbabago ng itsura. Sa paglipas ng panahon, naging maganda ang ugnayan ni Hoben sa mga kabaryo at nirerespeto na ito ng mga tao. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, napapansin ni Hoben ang pagbabagong nangyayari sa sarili. Tumalas ang paningin, lumakas ang pandinig na halos kahit bulong lamang. Naririnig niya at higit sa lahat, mas lumakas ang pangangatawan at bumilis. Hindi rin nakakaramdam ng gutom ang binata. Kaya naman labis itong nagtaka sa sarili. Ngunit ang mga kakayanan na nadiskubre, ginamit lamang ni Hoben sa pagtulong sa kapwa. Isang gabi, habang natutulog ay narinig ni Hoben ang isang malakas na sigaw. Napatayo ang binata at sumilip sa labas ng tahanan. Ngunit wala naman siyang nakita. Patuloy nitong narinig ang paghingi ng tulong. Kaya naman dali-dali niyang sinundan ang ingay. Hanggang sa nakarating si Hoben sa isang bahay. Kaunti lamang ang kapitbahay nito at malayo pa. Nakita ng binatang sinasalakay ito ng isang nilalang na kagaya ng napatay niya noon. Tulungan mo ko. Pakiusap ang anak ko, kukunin niya. Wika ng buntis. Kaagad naman itong sinugod ng nilalang. Ngunit mabilis na nakaiwas ang binata. Sinuntok nito sa panga ang aswang at tumalsik. Sinundan ng binata kung saan ito bumagsak. Sa kanito nilaslas ang leeg at sinunog. Labis na nagpapasalamat si Tessa dahil sa pagtulong sa kanya ni Hoben. Sa susunod, sabihan mo ang asawa mo na huwag kang iiwan mag-isa para hindi ka mapahamak. Bilin ni Hoben. Matapos sabihin ang mga katagang yon, umalis na ang binata. Akmang papasok pa lamang ito sa loob ng bahay. Bigla na lamang itong hinawakan ni Ben. Muntikan pang masuntok ni Hoben ang lalaki at mabuti na lamang ay nagsalita ito. Ako to si Ben. Pakiusap. Tulungan mo kami, Hoben. Ang pamilya ko inatake ng hindi ko kilalang nilalang. Ikaw ang pinakamalapit na kapitbahay kaya ikaw ang pinuntahan ko. Wika ni Ben. Sugatan ito at puno ng dugo ang katawan. Dito ka lang, Ben. Ako na lang ang babalik sa bahay niyo. Wika ni Hoben. Tila hangin itong nawala sa paningin ni Ben. Pagkarating sa tahanan ng lalaki, nakita ni Hoben ang grupo ng mga aswang. Aba, may gusto yatang magpakabayani. Hoy lalaki, hindi ka uubra sa amin. Kaya umalis ka na lang. Wika ng lalaki. Hindi ito sinagot ni Hoben at kagad binalian ng kamay. Tumakas na kayo. Pumunta kayo sa bahay ko. Naroon si Ben. Wika ni Hoben. Hinarap ng binata ang mga nilalang. Walang kahirap-hirap na binalian niya ang mga ito ng leeg. Hanggang sa ang natira na lamang ay pinuno ng mga aswang. Aba, kaya naman pala malakas ang loob mo.
May tangan kang talisman. Kukunin ko yan sa'yo. Wika ni Manny. Akmang susugurin na nito ang binata. Bigla na lamang lumitaw sa harapan niya si Hoben. Sinakal ito ng binata hanggang sa binawian ng buhay. Laking gulat ni Hoben nang makita na naubos ang kalaban. Hindi ito makapaniwala dahil tila may sariling buhay ang katawan. Dahil kapag nakikipaglaban, tila nagiging ibang tao ito. Matapos na maubos ang mga kalaban, binuhat ito ni Hoben at inipon. Sa kanya ito sinunog ng sabay-sabay. Matapos masunog, bumalik na sa tahanan si Hoben. Tinulungan itong gamutin ang mga natamong sugat nila Ben. Maraming salamat sa tulong mo sa amin, Hoben, ha. Kahit marami akong kasalanan sa iyo, hindi ka nag-alinlangang tulungan ako. Wika ni Ben. Natahimik naman ang binata. Tumayo ito at kumuha ng makakain ng pamilya. Wala yun. Sino-sino pa bang magtutulungan, tayo-tayo lang din naman. Tsaka, tapos na yun eh. Huwag na nating balikan. Ang mahalaga, natuto tayo sa mga pagkakamali natin. Kumain muna kayo. Pansamantala, dito na muna kayo sa bahay ko ah. Bukas na lang kayo umuwi. Para masigurado kong ligtas kayo. Tugon ni Hoben. Pero, paano mo ba nagawa yun? Nakita ka ng kapatid ko kung paano ka makipaglaban. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman? Ang totoo niyan, hindi ko rin alam eh. Para bang may sariling buhay yung katawan ko kapag nakakakita ako ng mga naagrabyado. Tugon ni Hoben. Napangiti naman ng lalaki. Kahit papano nakaramdam ito ng kaginhawaan sa puso. Malaki ang utang na loob ni Ben kay Hoben. Kaya naman buhat ng araw na yon, naging magkaibigan ang dalawa. Bumawi si Ben sa binata at marami ang natuwa sa pagkakaibigan ng dalawa. Nawala man si Chris, ngunit may pumalit namang bagong kaibigan. Isang araw, habang abala sa pagtitinda sa palengke, bumili kay Hoben ng isang matanda. Nagtataka ang binata dahil nakatitig ito sa kanya. Kahit si Ben nakatabi ni Hoben, napansin ng kakaibang kilos na matanda. Atay, may problema ka po ba sa kaibigan ko? Kanina pa po kayo nakatitig sa kanya eh. Tanong ni Ben. Wala naman iho. Mukha kasing kakilala ko ang binatang yan. Pasensya na kayo ha. Medyo malabo na rin kasi ang mga mata ko. Tugon ng matanda. Matapos sagutin ang tanong ni Ben, binayaran na nito ang pinamili. Sumulyap pa ito kay Ben bago tuluyang umalis. Nakakatakot si tatay, no? Kung makatitig parang manlulunok pero ang alam ko, antingero yun eh. Tsaka bali-balita, magaling yun eh. Di ko lang alam kung totoo. Nga pala, nabalitaan mo na yung nangyari sa kaibigan mong si Chris? Yung pulis na nadistino dati dito? Wika ni Ben. Oh, anong nangyari kay Chris? Wala na akong balita sa kanya buhat nang bumalik siya sa Maynila eh. Tanong ni Hoben. Ang sabi-sabi, isa raw si Chris na namatay na pulis eh. Kaya nagsabi si Mayor kung sinong gustong sumabay sa kanila papuntang Maynila para makilamay at sumilip. Tugon ni Ben. Tila nagtayuan ng balahibo sa katawan ni Hoben nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Ngayon ang luwas nila Mayor, di ba? Pwede, ikaw na muna ang bahala dito.
Sasama lang ako. Gusto kong makita yung kaibigan ko eh. Wika ni Ruben. Hindi na nito hinintay pa ang sagot ni Ben. Dali-dali na itong umuwi ng tahanan. Mabuti na lamang ay naabutan pa ng binata ang mayor kaya naman nakasabay ito. Pagkarating sa Maynila, kagaya ng sinabi ni Ben, isa nga si Chris sa mga namatay. Malungkot na sumilip si Ruben sa kabaong ng kaibigan. Hindi nito maiwasan na hindi maiyak. Matapos ang araw na mailibing si Chris, maging ang iba pang mga kasama nito, bumalik din sa baryo nila si Ruben. Dito na niya nalaman na sunod-sunod ang pagpatay na naganap sa kanilang baryo. Wala na ang nanay ko, Ruben. Pinatay siya ng isang nilalang. Hindi ko alam paano bubuhayin ng maliliit kong kapatid. Wika ni Ben. Magpakatatag ka lang. Huwag kang maglala. Mabibigyang hustisya rin ng pagkamatay ng mga kabaryo natin. Pati ng nanay mo. Tugon ni Ruben. Makalipas ang isang linggo, laking gulat ni Ruben nang makita niya sa tapat ng bahay si Mang Tasyo. Talisman ng kidlat ang suot mo, bata. Matagal na kitang binabantayan. Ikaw ang susi upang maubos ang mga nilalang na gumagambala dito sa ating baryo. Wika ni Mang Tasyo. Nagulat naman si Ruben sa sinabi ng matanda. Ngunit nang makita niya na nakatingin ito sa suot niyang kwintas, doon pa lamang napagtanto ito ng binata. Kagad na pinapasok ni Ruben ang matanda. Dito niya nalaman na isa itong magaling na antingero na naghahanap ng papalit sa kanya. Matagal na po sa akin yung talisman na ito eh. Hindi ko alam kung paano ito kukontrolin. Pero ilang beses ko na itong nagamit para tumulong sa iba. Wika ni Ruben. Kagaya mo, nagtataglay din ako ng talisman ng kidlat. Pero iho, matanda na ako. Hindi ko na kayang makipagsabayan. Gusto ko na rin lumagay sa tahimik na buhay. Kaya nang makita kita sa palengke, binantayan na kita. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kaalaman na meron ako. Dumarami na ang kalaban at naghahasik sila ng kasamaan. Nabawasan ko na ang lahi nila. Pero hindi ko sila maubos-ubos. Tugon ni Mang Tasyo. Doon lamang naliwanagan si Ruben. Matapos ang araw na yun, walang sinayang na oras ang dalawa. Sinanay ni Mang Tasyo ang binata at tinuro lahat ng dapat nitong matutunan. Itinuon ni Ruben ang atensyon sa itinuturo ni Mang Tasyo. Hindi man naging madali ang pagsasanay. Sinikap ng binata na matutunan ang lahat. Hanggang sa naging dalubhasa na ito. Pangako, hindi ko kayo bibiguin, Mang Tasyo. Ibabalik ko ang katahimikan dito sa baryo natin. Panata ni Ruben. Napangiti naman ng matanda sa sinabi ng binata. Binati ito ni Mang Tasyo at pinangaralan. Huwag mong sayangin ang lahat ng itinuro ko, Ben. Panahon na para matapos ang kasamaan ng mga kiwig. Hindi sila nababagay sa baryo natin. Wika ni Mang Tasyo. Napatango lamang si Ruben. Handa na ito upang harapin ang mga kalaban. Nang araw na yon, plinano ng dalawa ang pagsugod sa kuta ng mga kiwig. Ngunit tanging si Ruben na lamang ang sumugod. Inumpisahan na ng binatang paslangin ang buhay ng mga aswang na makita. May nakapasok sa ating kuta. Mga inutil, hindi nyo ba nakita?
Wika ng pinuno ng mga kiwig. Galit na galit ito. Hindi nito tinigilan ang paghahanap hanggang sa nagpakita si Hoben. Ako ba ang hinahanap mo? Kanina ka pa parang ewan na naghahanap sa wala ah. Wika ni Hoben. Kagad namang sumugod ang mga alipores. Ngunit mabilis itong napatumba ng binata. Huwag kang magpakampante. Nagsisimula pa lang ang laban. Wala pa tayo sa gitna. Maghintay ka lang sa ipapakita ko sa'yo. Wika ng pinuno, tawagin na lang natin sa pangalang Dansko. Bigla na lamang itong nawala sa harapan ni Hoben. Laking gulat ng binata dahil lumitaw ito sa likuran. Ubod ng lakas nitong sinipa ang binata kaya naman tumalsik si Hoben. Napaluhod ito sa lupa. Ngunit hindi pa man nakakatayo. Sinunggaban kagad ito ni Dansko ng malakas na suntok. Tinamaan sa panga si Hoben. Bahagya itong nahilo. Tila nagpantig ang tenga ng binata dahil sa lakas ng pagkakasuntok. Napakuyom ng kamao si Hoben sa inis at galit na naramdaman. Nanatili itong nakayuko at nang muling sumugod si Dansko. Binuhos ng binata ang lakas at sinuntok ang kiwig. Sa lakas ng pag-atake ni Hoben, napasuka ng dugo ang kalaban. Naputol pa ang puno na pinagtamaan ito. Isang atake pa lamang yun ni Hoben. Ngunit napakatindi na ng pinsalang natamo ni Dansko. Nag-uumpisa pa lang din ako. Damhin mo ang kapangyarihang taglay ng talismang ko. Wika ni Hoben. Umieko sa lugar ang boses ng binata. Kasabay nito ang malakas na kidlat. Tumatama yun sa lahat ng kasamahan ni Dansko na natitira. Umilaw ang mga mata ng binata. Sinliwanag ito ng kidlat. Makikita ang kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Nagpalit pa ng anyo si Dansko. Sinugod nito si Hoben at sinabayan naman ito ng binata. Nagtuos ang dalawa ng kanilang lakas. Binalot ang lugar ng malakas na liwanag at usok. Matinding laban ang kinaharap ng dalawa, ngunit sa huli nanaig si Hoben. Nang tuluyang mawala ang usok, nakahandusay na sa lupa ang walang buhay na si Dansko. Napaluhod naman sa lupa si Hoben dahil nagamit nito ang buong lakas. Nagawa niyang maubos ang mga kalaban. Nang makabawi ng konting lakas, naglakad si Hoben pabalik sa tahanan. Gulagulanit ang suot na damit. Madungis at nanghihina. Kagad namang sinalubong ni Ben at Mang Tasyo si Hoben. At saktong pagtungtong nito sa pintuan, nawalan na ito ng malay. Tulungan mo ko, Ben. Kailangang magpahinga ni Hoben upang mabawi ang lahat ng nagamit niyang lakas. Wika ni Mang Tasyo. Iniga nila sa kama ang binata at hinayaan itong makapagpahinga. Itinlong naman ni Ben kung ano ang nangyari sa kaibigan. Nakagad namang pinaliwanag ng matanda. Makalipas ang isang linggo, tuluyan namang nakabawi ng lakas si Hoben. Nagtagumpay po ko. Wala namang gagambala pa sa baryo natin. At kung may magbabalak mang guluhin tayo ulit, hindi ako mag-aatubiling tapusin sila. Kahit pakapalit ng buhay ko. Wika ni Hoben. Labis naman ang tuwang naramdaman ni Ben at Mang Tasyo, lalo na nang sinabi ni Hoben na napas lang na niya ang nilalang na pumatay sa ina, pati na rin sa mga kabaryo. Matapos ang araw na yon, mas lalong naging matibay ang pagkakaibigan ni Ben at Hoben. Sa kasalukuyang taon,
Matagal nang namayapa si Mang Tasyo. Samantalang si Ben at Ube naman, may sarili ng pamilya at nagpatuloy ang pagkakaibigan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Abu. Walang eksaktong taon. Lawis, Iloilo. Si Abu ay lumaki na kasama ang lolo at lola. Bagamat may mga magulang, mas malapit ito sa matatanda. Nakagawian ng mga ito na bumili ng tuba sa kabilang baryo tuwing hapon. Ngunit dahil may kalayuan ng bilihan, hindi na kaya ng dalawang matanda na maglakad ng malayo. Kaya inuutusan na lamang nila si Abu na ito ang bumili. Abu apo, may pasok ka ba ngayong araw? Halika at may ibibigay ako sa'yo. May natirang sukli dyan si Lola Conchita mo sa may altar. Kunin mo nga apo. Pandagdag din yan sa baon mo. Wika ni Lolo Condring. Naku Lolo, maraming salamat po 10 piso? Ang laki naman po nito. Pwede ko na po itong pangbaon sa isang linggo eh. Tugon ni Abu. Abat talagang ikaw bata ka? Huwag mo sabihin sa nanay mo na binibigyan ka namin ng lolo mo ha? Ay sus, magagalit na naman ang mga yon. Wika naman ni Lola Conchita. Opo Lola, pangako, hindi ko po sasabihin. Muling tugon ng binata. Nakangiting humalik si Abu kay Lolo Condring at Lola Conchita. Hanggang sa nagpaalam ng papasok na sa eskwela. Masayahing bata si Abu. Bagaman hindi nakukuha ang lahat ng gusto sa buhay, nakuha pa din itong maging positibo. Nakagawian na niyang pagkatapos ng klase. Pupunta siya sa bilihan ng tuba. Naging suki ito ng tubaan dahil sa pagnanais na mapasaya ang lolo at lola. Pagsapit ng 4:00. Lolo, sabihin mo na lang po kina nanay dumiretso na po ako sa tubaan ha. Aagahan ko lang po ngayon para makauwi din po ako ng maaga. Saka naghihintay na po yung kaibigan ko eh. Nagpapabili din po kasi ang lola niya. Wika ni Abu. Hoy Abu bata ka. Paalala lang ha. Umuwi ka na bago pa dumilim. Alam mo namang delikado dyan sa kabilang daan. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Bili ng matanda. Opo lolo, masusunod po. Tugon na nga po. Humalik na ito sa lolo. Kagad nang umalis. Dinaanan niya ang kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Tata. Ito ang madalas na nakakasama sa eskwela. Pagkatapos makapagpaalam sa ina ng kaibigan, diretso na silang pumunta sa tubaan. Tata, maigpit na bili ni lolo. Huwag tayo magpapagabi ha. Kausapin na lang natin yung tindero. Wika ni Abu. Sige, saka bakit iba yung dala mong lagayan Abu? Mas marami ka bang bibilhin ngayon? Ang laki naman ng galon mo. Tanong ni Tata. Ito ba? Hindi Matagal na to Tata. Ngayon mo lang ba napansin to? Tugon ni Abu habang itinataas ang galon. Habang naglalakad ang dalawa, panayang tawanan at hagik-gikan ng mga ito. Ngunit natahimik silang dalawa nang makita ang isang tahanan sa kakawian na napapabalitang tahanan ng aswang.
Habang tahimik na naglalakad ay may nakita silang 3 baboy na naglalakad sa harapan. Ngunit binaliwala lamang ito ni Abu. Iniisip na baka alaga ito ng may-ari ng bahay na nadaanan. Description lamang sa lugar. Sobrang lapad ng nyogan dito. Napakataas na mga damo na lagpas tao at malayo rin sa kabahayan. Balik tayo sa kwento. Grabe namang mga baboy damo yan. Nakakatakot eh. Napansin mo ba wala namang kulungan? Tapos ang haba pa ng pangil oh. Wika ni Abu. Oo nga Abu eh. Tsaka bakit hindi man lang nakatali? Tugon ni Tata. Hanggang sa tinuro ng kaibigan ang pwede nilang madaanan. Nangilabot ang dalawa ng madatna ng bilihan ng tuba na wala pang nagtitinda. Walang katao-tao sa lugar. Ngunit patuloy pa rin nagkibit balikat ang dalawa. Nagtataka si Abu dahil malapit ng mag-alas 5. Wala pa rin ito. Sa araw-araw nilang pagbili, yun pa lamang ang unang araw na nasilayan nila ang mga baboy at walang katao-tao sa tubaan. Inilapag ng dalawa ang bitbit ng mga galon. Abu, bakit kaya walang tao? Ay, masama na ang kutob ko sa lugar na to ah. Pag hindi pa rin dumating yung nagtitinda, umuwi na lang tayo Abu. Ayaw ko nang maghintay dito eh. Marami na ding mga lamok at baka magkasakit pa tayo. Wika ni Tata. Oo ta, hindi tayo magtatagal dito. Saka baka walang tuba ngayon. Wala man lang tao eh. Pero sandali nga, nakikita mo ba yung puno ng mangga? Tara, mamitas muna kaya tayo bago umuwi. Ang daming bunga oh. Saka diba, wala namang bahay dito. Malamang manggang ligaw lang yan. Tugon ni Abu. Pinuntahan ng dalawa ang puno ng mangga. Tuwang-tuwa sila sa dami ng bunga. At dahil pahinog na din ang mga ito, ibinalot nila ng dahon ng saging ang mga mangga. Ngunit nang akbang pabalik na sa tubaan, nakakita si Abu ng isang malaking baboy na pasugod sa kanilang dalawa. Sa sobrang takot, napasigaw na lamang ito ng tulong. Nang mga oras na yon, wala talagang ibang tao sa tubaan bukod sa kanilang dalawa. Tumakbo sila pabalik at nang masigurong wala na ang baboy na humahabol sa kanila, tsaka pa lamang sila huminto. Umiiyak na si Tata ng mga sandaling yun. Abu, tara na. Uwi na lang tayo. Diyos ko, papatayin tayo ng baboy na yun eh. Napakabilis tumakbo. Dali na. Ayaw ko na dito. Mamang ko po. Wika ni Tata. Sige na. Tumahan ka na at aalis na tayo. Hindi tayo dadaan dyan sa mga baboy. Iikot tayo sa kabila. Medyo malayo pero mas ligtas naman sa daang yung kahit maraming aso eh. Tugon ni Abu. Sa pagpapatuloy ng kwento, bagamat natatakot, pinili pa rin ng dalawang bagtasin ang kahabaan ng lugar. Doon sila dumaan sa pinakadulong palaisdaan. Dadaan sila sa lugar na maraming aso dahil isa itong pribadong pag-aari at hindi pinapahintulutan ang sino mang makapasok sa lugar. Nang mga oras na yon, hindi nila namalayan ang unti-unting pagsapit ng dilim. Dahil sa layo ng nilakad, hindi na nila alintana ang oras. Bilisan pa natin yung lakad. Padilim na tatao. Delikado yung lugar na to. Diyos ko, manalangin tayo na bigyan tayo ng proteksyon ng Panginoon.
Wika ni Abu. Ngunit napasigaw si Tata nang makitang nakasunod pala sa kanilang likuran ng 3 baboy ramo. Kumaripas silang dalawa ng takbo. Kahit yung sobrang matinik na daanan, hindi na alintana ng magkaibigan. Sumisigaw sila ng tulong sa pagbabaka sakaling may madaanan man lamang sila na ibang tao. Ngunit napakabilis ng mga baboy ramo. Akmang malapit na silang abutan ng mga ito. Nagmamadali nilang pinasok ang pribadong pagmamayari na maraming aso. Napahinto naman ang 3 baboy ramo sa bukana ng lugar. Habang ang 2 binata naman patuloy lamang sa pagpasok. Sa isip-isip ni Abu, bahala na at ang tanging nasa isipan na lamang ay makalabas sa lugar. Hanggang sa may nakita na siga sa hindi kalayuan. Akala nila ay may malapit ng tao sa lugar. Tulong! Tao po! May tao po ba dito? Tulungan niyo po kami! Wika ni Abu. Abu, wala talagang tao eh. Pero sige lang, kahit yung mga aso wala din dito eh. Dagdag ni Tata. Binabagtas nila ang kahabaan ng lugar. Nang biglang may marinig silang sunod-sunod na pagputok ng baril. Napahinto sila at napadapa sa damuhan. Nanginginig sa takot na ginapang nila ang lugar. Hanggang sa marating ang dulo ng palaisdaan. Naihina sa kamiseta si Tata sa sobrang takot. At nang akmang tatayo na sila biglang may sumigaw. Hoy mga bata! Bilisan nyo! Mga batang ito oo. Buti na lang at napadaan ako sa lugar. Diyos ko mahabaging langit. Tumahan na kayong 2. Iuwi ko na kayo. Sa susunod wag na kayong babalik dito nang walang kasama ha. Nakita ko ang umahabol sa likuran nyo. Mabuti at dito nyo naisipang dumaan. Hindi nyo naabutan yung mga aso sa lugar. Dahil nilikas na ng may-ari. Inilipat doon sa kabila. Wika ng matanda. Sabay turo sa kabilang ibayo. Sa pagkakataong yon, doon lamang nakaramdam ng luwag si Abu. Batid niyang ligtas na silang makakauwi sa kani-kanilang tahanan. Mag-aalas 7 na nang makauwi sila ng tahanan. Sa wakas, nakasalubong nila ang mga lolo't lola nila na may bit-bit na sulo. Hinahanap na din sila ng mga ito dahil madilim na at hindi pa sila nakakauwi ng tahanan. Nag-aalala na ang mga magulang. Nung makita ni Abu ang lolo't lola, napayakap ito ng mahigpit at tumagulgol habang kausap ng ama ni Abu si Badong. Malaki naman ang pasasalamat niya sa matanda. Doon din nalaman ni Abu na si Badong pala ang nagpaputok nang makita ang mga nilalang na humahabol sa kanila. Dagdag pa ng matanda, 3 aswang ang bumabagtas sa lugar at hinahabol ang 2 bata. Napamura na lang ang ama ni Abu dahil sa nangyari. Tahan na po. Ligtas na kayo. Buti na lang napadaan si paring Badong sa lugar po. Di ba kabilin-bilinan ko sa'yo? Pag natansya mong paggabi na, wala nang tao doon at umuwi na kayo. Wika ni Lolo Kondring. Lolo, namitas lang naman po kami ng mangga eh. Uuwi na din po sana kami hanggang sa hinabol kami ng mga baboy ramo. Tugon ni Abu. Baboy? Anong baboy, Abu? Diyos ko, yung pamilya ng aswang yata ang sinasabi mo. Matagal ng panahon na wala ang mga yan, di ba, Kondring? Dagdag ni Lola Conchita. Napatitig naman ang lola sa lolo.
Nagtataka kung bakit bumalik ang pamilya ng aswang sa lugar. Gayong matagal nang abandonado ang tahanan nito. Laking pasasalamat lang ng pamilya at nakauwi ng ligtas ang 2 bata. Yun na ang huling pagbili ng tuba ng dalawa. Naganap na lamang ng ibang suki si Lolo Kondring. Hindi na din pinabalik pa ang apo sa lugar. Sa kasalukuyan, nagkaroon na ng pamilya si Abu. Ngunit kapag nasasagi sa utak ang pangyayaring yun, hindi niya pa rin maiwasang magsalamat ng minsan. Nailigtas sa tubaan ng aswang. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lydia. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Si Lydia ay isang tindera ng nganga. Ito ang tangi niyang kinabubuhay. Malimit siyang naglalako sa Karatig Bayan. Kasama ang apo na tawagin na lang natin sa pangalang Janice. O apo, nalinis mo na ba yung lagayan ng apog? Tanggalin mo muna pala sa supot yan ha, para malipat mo sa lagayan. Apo, pati na yung mga tabako. Dalin mo na dito ng maayos natin. Wika ni Lola Lydia. Sige po Lola. Sayang, hindi ako nakapanguha ng bunga ngayong araw. Marami pa namang pwedeng makuha. Kaunti na lang po kasi yung mga sangkap na meron tayo eh. Tugon ni Janice. O siya po, magpahinga ka na. Bukas na bukas din isasama kita sa paglalako ko. Aangkat tayo doon sa kabilang bayan. Matulog ka na at maaga din tayong aalis bukas. Utos ni Lola Lydia. Napatango na lamang si Janice. Bata pa lamang nang maulila ito sa magulang. Kaya tanging si Lola Lydia na lamang ang nakakasama araw-araw. Mabait na bata si Janice. Masunurin sa mga matanda. Kahit naabala sa pagtulong sa lola, sa paglalako ng mga sangkap ng nganga, hindi pa rin ito naging dahilan upang kaligtaan ng pag-aaral. Sinasama lamang ito sa pagtitinda tuwing sasapit ang Sabado at Linggo. Kinaumagahan ng Linggo, abala ang dalawa sa pagsasaayos ng mga paninda. Lola, sino pong maghahatid sa atin sa bayan? Sana po wag si Mang Ruel. Ayaw ko po sa driver na yun eh. Baka mapaaga yung paglisa natin sa mundo niyan. Hindi po. Yung isang driver dyan sa labasan si Erning. Mas maingat yon. At siguradong alam ang pupuntahan natin ngayong araw. Tugon ng lola. Napaisip ang dalaga. Nagtataka sa sinabi ng matanda. Napatanong sa isip kung saan kaya sila aangkat ng mga sangkap na nganga. Ngunit sinawalang bahala na lamang niya ito. Dala ang maliit na bag na sisidlan ng personal na gamit. Napakunot ang noo ni Janice nang naabutan si Lola Lydia sa tapat ng pinto at may kung anong nilalagay sa bag. Lola, bakit may bitbit po kayong maliit na balisong? Tanong ni Janice. Ito ba apo? Lagi ko naman itong dala tuwing naglalakad tayo. Pang proteksyon. Sa takbo ng mundo ngayon, kailangan nating maging alerto. O siya, tara na. At baka tanghaliin pa tayo. Tugon ni Lola Lydia. Hanggang sa makarating sila sa isang sitio. Medyo may kalayuan sa kanilang lugar. Ngunit makikitang madaming nagbabagsakan ng mga sangkap ng nganga. Bago pa lamang kay Janice ang lugar. Kaya nagtataka ang dalaga dahil may ganitong lugar pala.
At bakit ngayon lang siya dinala ng lola? Apo, huwag ka masyadong mag-iingay ha. Madali lang tayo dito. Hindi din tayo magtatagal. Wika ni Lola Lydia. Lola, bakit po dito? Hindi po ligtas ang lugar na to, no? Nakakatakot po yung mga tao eh. Tugon ni Janice. Halos lahat ng mga taong naroon nakatitig lamang sa kanila. Ngunit kahit nagtataka ang dalaga, sumunod na lamang ito sa bili ng lola. Nang biglang may bumangga sa gilid niya, napapitlag si Janice, sabay sulyap sa bumangga sa kanya. Aray, grabe naman po kayo. Hindi niyo po ako nakita? Tanong ni Janice. Tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Yun bang tingin na tagos hanggang buto? Pakiramdam ng dalaga, para siyang malulusaw sa pagkakatitig ng tao. O apo, ayos ka lang ba? Dali na't hayaan mo na yan. Iho, pagpasensyahan mo na ang apo ko at aalis na kami. Wika ni Lola Lydia. Nagmamadali nitong hinawakan ang kamay ng apo. Ayaw ng lola na manatili sa harap ng lalaki at masama na ang pakiramdam na matanda. Bagaman nagtataka pa rin si Janice sa kilos ng lola, nagkibit balikat na lamang ito at sinusunod ang pasya ng matanda. Ngunit lingid sa kalaman ni Janice, ang lugar na yon ay ang nababalitang sityo ng aswang. Nang makauwi na ng tahanan, naging abala na ang maglola sa pag-ayos ng ilalako kinaumagahan. Habang nagbabalot ng mga ititinda, naalala ni Janice ang mga pangyayari. At dahil sa sobrang pagtataka ay natanong nito si Lola Lydia. Lola, bakit po ganun yung mga tao kanina? Tanong ni Janice. Yun ba? Ay tang mga tao na yun na po, na napadpad sa panay. Galing pa silang bundok. Pero mababait sila sa mga taong mabuti din sa kanila. Tignan mo na lang ang mga sangkap natin. Mura lang nating nabili sa kanila. Tugon ni Lola Lydia. Ganun ba Lola? Napansin ko lang po, ang sakit nilang makatitig eh. Lalo po yung nasa lubong nating kahapon. Muling wika ng dalaga. Hindi naman na nagsalita pa ang matanda. Magtatakip silim na ng mga oras na yon. Habang abala ang lola sa kusina, biglang umalulong ang mga aso sa harap mismo ng kanilang tahanan. Gabi na at madilim na ang paligid, kasabay ng pag-angat ng malaking buwan. Mas lalong lumakas ang mga alulong. Halos mangilabot ang maglola sa tagpong yon. Kaunting description lamang sa lugar. Ang bahay ni Lola Lydia ay kubo. Ngunit dahil sa kakapusan sa pinansyal na aspeto, hindi pa ito ganong katibay. Nasa gitna ito ng palayan. Walang karatig na kabahayan. At kung meron man ay may kalayuan sa kanila. Balik tayo sa kwento. Lola, ano po bang nangyayari? Saan po yun ang gagaling? Wala naman po tayong aso ah. Saka parang meron pong mali. Tanong ni Janice. Oo nga apo. Mahabaging langit. Hayaan na lang natin apo. Manalangin na lang tayo na wala silang masamang balak sa ating dalawa. Tugon ni Lola Lydia. Hanggang sa biglaang may dumapo sa bubong ng tahanan. Pagaspas ng kung anong nilalang kasabay ng mahinang paghangos.
Kinuha ng matanda ang nakatagong buntot pagi sa likod ng pinto. Ibinigay naman ng palakol kay Janice. Kahit anong mangyari, Apo, hawakan mo lang yan. Kung sino man ang nilalang na nasa labas, sigurado kung taga-sityo yan na pinuntahan natin kanina. Ang lakas naman ng loob nilang takutin tayo. Subukan lang nilang pumasok. Hindi ko sila aatrasan. Wika ni Lola Lydia. Hanggang sa may biglang lumusot na paa sa dingding. Kinuha ng matanda ang palakol sa kamay ni Janice. Walang ano-ano'y hinambalos sa paa ng nilalang. Dahil sa sobrang lakas ng pagkakataga ng matanda, naputol ang paa nito. Napasigaw ang nilalang sa sakit. At nang akmang susugod muli ang matanda, biglang lumundag ang nilalang palayo sa lugar. Hanggang sa nawala na lamang ang mga alulong ng aso sa labas ng tahanan at naiwan doon ang paa ng aswang. Bukas na bukas, dadalhin natin ang paa na to sa sityo. Makikita ng aswang kung gaano kabagsik ang palakol ko. Uubusin ko ng kakatagayang aswang na yan. Wika ni Lola Lydia. Lola, wag na po. Baka kung anong gulo lang po ang mangyari. Ang mahalaga ngayon, wala pong masamang nangyari sa atin. Tugon ni Janice, sabay mahigpit na yakap sa matanda. Nagpasalamat ito dahil sa pagmamahal na binibigay. Bagamat may mga iniisip din si Janice, pinakalma na lamang niya ang matanda at sinabing, huwag na masyadong mag-alala at hindi na sila babalik sa sityo para mag-angkat ng nganga. Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw, linggo, buwan at mga taon, wala nang dumalaw na aswang sa kanilang tahanan. Sa isip-isip ng maglola, nadala na ito, kaya hindi na kailanman naisipang bumalik. Hanggang sa tuluyang nakapagtapos ng pag-aaral si Janice, nagkaroon na rin ng magandang pwesto sa trabaho. Habang si Lola Lydia naman, buhay ito hanggang sa kasalukuyan. Ngunit nahinto na sa pagtitinda at maayos na tinaman ng lagay dahil sa dalang swerte ng apo. Magpasa hanggang ngayon, hindi na nawala pa sa isip ng matanda. Noong mga panahong minsang nag-aangkat na nganga sa sityo ng aswang. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.